Okay mga Brad, so dito tayo sa part 2 ng ating diskusyonan. So kung bakit naputol, number 1, naglobat yung ating in-helmet camera. And masyado mahaba na yung first part. Anyway, so going back sa huli nating pinag-uusapan ay dahil sa itong kaya bakit ginawa yung batas na yun, no? Para sa atin lahat yun, di ba? Yun, baha. Oh shoot, Baha Nation. Baha Nation. Oh my gulay. It's baha. Oh, hanap tayo na ibang rota. At yun, thank you DPWH Quezon City. Di ba? Grabing baha. Ang lalim. Anyway, so yun, no? Dito tulad yan, may baha din. Kaso, tingin ko kaya naman mababaw lang. Kaya pag binasa mong mabuti yun, yung Vida Law, nandun na lahat kung anong mga rules ng bawat department. Like for example, yun nga, yung hindi lang sa mga fully built na units, kasama na rin dun yung mga piyesa, diba? And even manufacturers may incentives din doon. Napakaraming magagaling na builders dito sa Pilipinas. Hindi lang nabibigyan ng kumbaga may pagkakataon, pero I mean yung opportunity ba, no? Na syempre pag pinasok ka ng mga produkto na like for example fully built na gawang China na battery, talaga mura, di ba? Kaya yun. Pero ako personally, I support yan. Bakit ako laging bumibili sa mga local, like for example kay CK Custom? Because number 1, kilala mo yung taga Pilipinas yung gumagawa. Kumbaga pwede mong may warranty, pwede kang maghabol ng warranty, di ba? Tapos maraming magaling na battery builder dito, and even builder mismo ng unit, no? So yan, marami dyan. Kaya ako, kung mabibigyan lang sila ng mga insentibo rin, no? Talagang gaganda at magiging competitive ang market. Sabi nga, like for example sa akin, yung in-import ko, no, na galing din China actually, na mid-drive motor, nung tinignan ko yung sa Bureau of Customs, yung motor parang alam ko hindi kasama sa tinaksan yun pero yung mga swing arm, yung mga ibang mga pyesa, yun may mga taxes yun. Kaya papskinan for Sarayos? Ay ko na boy? Apo thank you po. So yun, may naka-appreciate sa ating Phoenix, and hopefully hindi baha. Hindi naman kasi may dumadaan. Anyway, yun po, no, pagdating sa Evida Law, mahaba. Actually gusto nga sana dumaan sa isipan ko talaga na isang topic to, gawin nating topic ang Evida Law. Napakahaba and of course hindi naman ako lawyer, no, pero kumbaga kaya kong i-explain yan sa aking sariling pananaw, sa aking pagkakaintindi. Marunong naman tayo mag-comprehend, di ba? Hindi lang naman tayo marunong magbasa, marunong din tayo umintindi. Sobrang dilubyo naman itong kakasaklit na ulan, ano? Anyway, so going back to our topic, next naman natin is yung issue on bakit kailangan ang LEVs ay hindi pwede sa mga highway, no? Not specifically not pwede kasi, or hindi pwede. Sabi nga, as long as may bike lane, yung highway tulad nito, Marcos Highway, tayo po ay magpa-pass through lang dito, tayo mag-U-turn para makapasok ng Marikina. Tulad yan, may bike lane, di ba? Yun nga lang, hinaharangan. Pero kung titingnan mo, kung pwede to dito sa lugar na to, no? Bakit kailangan ng hindi pwedeng gumigit na mga LEVs? Because ang minimum speed dito ay 60, di ba? So pag hindi ka nakasabay, nako, medyo delikado, no? Hindi porket mabagal ka ay safe ka. Depende yan sa lugar.
tulad nito sa highway, hindi ka pwedeng mabagal dito. Matutumbo ka rito. Yun lang po yung sinasabi natin. And mga kasabay mo rito mabibilis. Papakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi kong bakit hindi ba pwede yung mga LEVs dito na below 50 kph naman ang takbo. So una na yung sa weight, no? Ayan, tulad yan pwede yan kasi meron bike lane, no? Pero pag yung wala, highway talaga, mabibilis yung takbuhan, medyo delikado talaga. Tapos maliit pa. Okay, pag natabihan mo yung mga truck tulad yan, hindi ka agad-agad makikita niya mga yan. And ano ang importance ng speed sa ganitong mga lugar? Mamaya, like for example, sa U-turn, pag U-turn mo, hindi ka naman basta-basta pwedeng pag U-turn mo, liliko ka na kagad dun sa destination mo eh. Hindi naman ganun yun. Kailangan makabuelo ka, makasabay ka muna sa speed nila bago ka mag-cross. So yun yung ibig sabihin natin. Ngayon, nagkataon lang na matraffic. Kaya ganyan, mabagal. Pero kung titignan mo naman, kailangan medyo makasabay ka talaga sa kanila sa takbuhan. Kaya nga motor pwede. So yun. So part na to wala yung bicycle, yung motorcycle lane eh. So since kakaliwa tayo, di pipila tayo sa kaliwa. Then magsisignal ka. O yun yung mga do's and don'ts, no? Pagdating sa highway. Kaya bakit hindi ako sinasabi, bakit ako agree doon na hindi pwede ang mga LEV sa highway, lalo na sa mga getong mabibilis, very busy na kasi pwedeng ma-compromise ang inyong safety o yung inyong kaligtasan. At yung sinasabi ko, tingin ka muna, no? So U-turn, hindi ka basta-basta pwedeng lumigo doon, bumuelo ka muna rito, di ba yan? Pick up your speed. O tingin ka ngayon sa side mirror. Pag tingin mo wala, pasok ka unti-unti hanggat sa makapasok ka sa gusto mong linya. Oh, yan. So kaya silbi ng side mirror, kaya nga may side mirror eh, di ba? Although syempre kailangan mo rin mag-check, no? Shoulder check, ika nga. So yun, di ba? Kaya nga pag kunyari below 50 yung takbo mo, tapos yung U-turn ka, bago ka umabot ng 60, baka malampasan mo na yung mo, yung iyong papasukan o yung kakananan mo, di ba? Yun yung mga basic ba. Kaya nga, di ba, kahit sa mga expressway pag nag-drive kayo, may lane yan na kailangan maabot mo muna ang minimum speed ng highway ng mga kasabayan mo. Hindi pwedeng mabagal ka sabay papasok ka. Bakit? Dahil lahat ng mga sasakyan o ng mga driver doon ay nag-e-expect na pare-pareho kayo ng bilis. So kunyari biglang nagkaroon ng aberya sa harapan niya. Ano ang tendency niya? Preno, sabay iwas, di ba? Yun yung karaniwan pag mga emergency situation. So nataon nandun ka sa lane, di sasalpukin ka talaga nun nung nasa likod mo, no? So kaya bakit parang yun sa mga tricycle, no? Hindi to sa anti-pour eh. Hindi yun for me, di ba? So pwede naman kasi, kumbaga pwede basta merong lugar para doon. Kumbaga may bike lane, tulad yan yung Marcos Highway, may part dyan, may bike lane. Yung part na walang bike lane nandun sa bangketa, ginawang bike lane yung bangketa. Okay, so sana po maintindihan nyo, wag po kayo magagalit. Ito, isa pa, this is my own perspective bilang isang matagal ng driver. Ang tagal ko ng driver, more than 25 years na ako nagmamaneho. Kaya pagdating sa mga kalsada, medyo gamay ko na rin. And magaling ba ako magmaneho? Walang magaling magmaneho, no? So kailangan mo maging defensive driver. Yun lang po ang masasabi ko. Diba? Alam mo kung saan ka pupwesto, alam mo kung anong kailangan mong gawin. Hindi yun. At nakakita ka lang ng maluwag na kalsada, papasukin mo na agad kung one way, diba? Kasi nga, etong mga kalsadang to or yung mga ginawang mga sign na yan ay may dahilan. So mag-yield ka sa pedestrian dahil priority ang pedestrian. Pag nakakita ka ng pedestrian, mag-slow down, malayo pa lang mag-slow down ka na, pumreno ka. Dahil wala silang kalaban-laban sa'yo pag nabangga mo yan. So isa po yan sa mga bagay na kailangan, tulad yan, biglang may tumawid, di ba tayo, preno, yan, invest on preno. Kaya again, sinasabi ko sa ating mga kapatid sa LEVs, ako, naiintindihan ko naman, meron nag-post na ang bahay nila ay within Katawid is Marcos Highway, tas susunduin yung anak. Ang sinasabi naman doon, meron namang mga past
That's true, di ba? So, pwede naman. But depende rin naman sa LGUs yan. Kaya di ba sa ibang probinsya, for example, MacArthur Highway. Kasi dating area ko, no, ahente pa ako. Area ko buong norte, Luzon, no. Doon talaga samud-sari. May tricycle, may jeep, may kuliglig, lahat andun. Bus, jeep, lahat. Talagang, nagkataon yung highway, 2 lanes lang, no. Pero ngayon kasi, ang laki na ng improvement din ng MacArthur Highway. Doon matetesting ang inyong driving skills. Hindi naman kailangan mabilis Kailangan mo lang nasa tamang bilis ka para hindi ka, number 1, pag mabagal, hindi ka bala sa iba. Hindi ka naman sobrang bilis na sobrang hazard ka na sa iba din. So, road courtesy lagi, di ba? And again, ang lisensya ay isang pribilehiyo. Hindi yan karapatan. Ikaw ba ay nasa tamang edad? Ikaw ba ay may kaalaman sa pagmamaneho? Meron ka bang kaalaman sa safety and sa mga rules sa kalsada? Tulad yan, pag-intersection, pag basta-basta diretso, tingin kaliwa kanan, di ba? Yan, simple lang Diba? Yan, simple, lalo na pagbago, di ba? Yan, tulad ni Sir. Good job! Kasi nagmi-minor sa intersection. Hindi yung dire-diretso. Bakit tamang edad? Simple, iba pa lang dyan. Mga bata, pag mamanehuhin mo, naku po, walang kalaban-laban yan pag may mangyari. Wag naman sana po, no? So, kung meron man ako na request from LTO, that will be registration sana. Mapabilis, no? Kahit sana po, owner's initiative ang registration. Meaning, kumbaga, kung ang dealer ay hindi kayang asikasuhin ang registration, baka naman pwede yung mga owners na lang po ang makapag-register ng mga kanya-kanyang unit. Marami po kami na gusto magpa-register. Kaya nga ako, sabi ko nga, kaya nga ako bumili ng IMAI. Kasi yan IDOE and LTO recognized na. May papers yan na nag-uutos actually sa LTO offices na pwede na siyang irehistro. At nagtataka kami, bakit wala pa rin ORCR hanggang ngayon? 2 years na, wala pa rin. So yun yung point ko lang. Ang sinasabi, keso na-suspend daw ang registration. Nasa LTO na ang bola. So sila na dapat ang kailangan follow up. Mga ganun ba? Ang akin lang, ano ba talaga? Gusto namin magpa-register, ayaw nyo naman kami i-register. And sana mabigyan din ng incentive yung mga shops, di ba? Na lalo na yung mga nagbi-build, yung mga backyard builders, ng opportunity na yung mga ginagawa nila at nabibenta nila na mga units, ma-register din. So yun, napasok sa standards natin. So that's my point, no? So alam ko, sabi ko nga kanina, dito tayo magiging divided, no? Kasi may mga at naiintindihan ko yon, no? Actually may nag-post nga dun sa gusto na ipaban yung page ko Hindi ko lang alam, i-post ko na lang kung sino siya. Ayan, total nag-comment siya dun sa post ko. Di sa para ko siya, hindi Ako nagpapasalamat ako at nag-comment naman siya. Tayo ay demokrasya. Sabihin mo ang pwede mong ang nasa loobin mo, no? Basta naman, di ba? Siyempre respeto din, no? Respetuhin ko rin naman yung gusto niya. Gusto niya ipaban, marami daw sila, 500 daw sila. Kaya ang tinanong ko, saan siya nasaktan dun sa post ko? Saan parte dun? Kasi kung i-generalize mo yon at hindi mo inintindi, diba? Hindi na basa-basa lang. Kailangan intindi mo rin. Tignan mo rin yung standpoint ng binabasa mo. So, yun yung punto ko dun. Nambubuli, no? Papabandaw. Okay naman, go ahead. Diba? Wala naman masama Sige, kung yan ang gusto mo, di gawin mo. Diba? Pero sa akin lang, sana maintindihan mo rin yung point ko. Diba? Ako nga, naiintindihan ko yung point mo. Gusto mo okay ipaban na hindi ko maintindihan. Bakit mo ko gusto ipaban Karapatan mo naman yan So, sabi nga, wala namang pilitan din. No? Ako happy ako sa followers natin, sa top fans natin. No? Kahit na maliit lang ang aking followers, yan, organic po yan. No? Kung bakit ko nasabi yon, syempre, meron kasing sa Facebook, no? Na mga services, no? Ayaw ko nang banggit yan. Kumbaga kanya-kanya strategy naman yan no? Pero sabi ko, kung di kayo manood, okay lang po. Kung di kayo mag-like, okay lang din po, no? Kung napanood nyo po ito, thank you, di ba? Kung mag-comment po kayo, negative man or positive yan, maraming salamat din po. At least napanood nyo po at I hope meron po akong naibigay sa inyong konting experience ko na i-share ko. So ayan, medyo napapahaba na naman. Sige, siguro doon ko na lang muna tatapusin ang aking video. So kung gusto nyo po natin pag-usapan ng Evidalo, kung gusto nyo lang po comment lang po kayo. Kung gusto nyo pong pag-usapan natin yan at
gusto nyo malaman po yung aking pananaw pagdating sa Evida Law, please let me know. Comment down. So para ako yung nagbabasa naman ng comment. Sabi nga sa'yo, yung gusto magpaban sa akin, nabasa ko pa eh. O, diba? So yun. Okay? So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatapos na itong mga videos natin. And sa walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Bye-bye!